Yo, good morning mga idol. Time check natin for 18. Bali, meron tayong rides ngayon. Pupunta tayo ng San Juan City para matinang event doon. Dahil imbitahan tayo ng kabikers natin na taga San Juan, si Kuya Alfred, para pumunta doon. Kaya rides natin ngayon mga idol. Malalaman natin pagdating natin doon sa San Juan. Kaya mga idol, magandang umaga. Takot lang tayo sa rides na to. Good morning. Quirino Highway mga idol. Punta na tayo ng SM Novaliches. Mindanao Avenue tayo mga idol. Mga idol, time check natin 5:11. Dito tayo sa Cubao, Aurora Boulevard. Lapit tayo sa San Juan. Robinson Magnolia. Robinson Magnolia tayo mga idol. Time check natin 4:20 mga idol. Dito na tayo sa San Juan. Ito sa Bilosan. Dito na sila. Woo! Belot. Ando. Dami na taxi na. 1, 2. Isang oras din yung biyahe natin mula North Caloocan. Si Alfred. Wala pa si Jumbo. Kaya maya na lang ulit mga idol. Yun, okay mga idol. Diretso na tayong City Hall. Kamatin sila yun. Takatsa lang tayo doon mga idol. Let's go. Yun, tama na tayo ng City Hall mga idol. Likod natin si Dudol. Saka si Jalot. Doon na tayo meeting place. So, andito tayo sa Naglabanan Shrine. Thank you Lord. Stay. San Juan City Hall mga idol. City Hall. Close pa. Time check mga idol 6:02. Bali nakuha natin yung jersey natin dito sa sa event. Yan natin yung damit natin. San Juan. Kaya okay na, punta tayo ng Ortigas para doon ng magkita-kita lahat. Let's go mga idol. Lapit tayo mga idol sa Ortigas, Green Hills. Galot to. Side natin. So, time check natin mga idol 6:15. Dito tayo sa Green Hills, San Juan. Dito sa may arko ng San Juan eh. Tang Green Hills. Mali, antayin lang natin yung pinaka-leader natin sa event San Juan.
Ito yung mga kasama natin mga idol. Waiting lang muna tayo mga idol. Let's go. San Juan City Tourism Circuit, Historical Trail, Arts Trail and Food Trail. Yan ang event dito sa San Juan mga idol. Kaya maya makita natin lahat sama-sama. Taga-Pasig kasama natin. Kunti pa lang tayo mga idol eh. Kaya maya na ulit. Picture! Mga idol, dito yung mga taga-city hall na ano, sa Pasig. Doon mga idol, dito na yung mga taga-Pasig na mga kasama natin. Ayan. Maliit yung team leader nila, si Sir. Wala pa yung mga pulis eh. Bakit dyan natin? Pa! Brian. Oo. Brian. Morning, morning. Sino? Sino? Si Vlogger? Vlogger din yan. Dami rin. Taga-Pasig. Yun, dami. Ilan lang tayo. Ayan mga idol, marami sila. Kaya may na ulit, pakita ko na natin ulit mga idol. Ayan mga idol, mag-umpisa na natin. Mag-umpisa na tayo mga idol. Time check natin 7:09. Ito na sila. Wala. Nakatinda ko ng pasal din eh. Nakatin ka? Hiwalay pala yung hiwalay lalaki babae. Wilson dinaanan natin mga idol. Let's go! Jumbo. Thanks a lot. Yung mga idol, dito ngayon sa church, dito sa Santuario del Santo Cristo. Diyan sa May Aquinas. Mga idol. Tayo sa church ngayon. Sama-sama mo ng mga pelikula. Yung mga
Daming bikers ngayon dito, kaya Pasig. Good morning everyone. Dito na po tayo. Sa likod. Po ay 5.94 square kilometers. Mas maliit po kami sa ibang barangay ng ibang city dito sa Metro Manila. Ganun po kami kaliit. Dati malaki po kami nung parte pa kami ng Rizal. At bago pa maging nung mga old Manila pa lang tayo, malaki po ang San Juan. Pero nung nag-create po ng bagong syudad, tinapyas po ang Cubao at ang Diliman sa amin at napunta po siya sa bagong Quezon City. Sa 5.9 per square kilometers, malaki na pong pinagdaanan ng San Juan. Po, nung panahon ng Spanya, ito po yung lugar ng mga mayayaman ng metro ng Manila, ng Old Manila. Ito po yung kanilang dito po yung kanilang mga bahay bakasyonan. So, ang tubig po nilang premium, yung parang Swiss water nila, yung mga galing Switzerland, galing naman San Juan. Mas mahal po ang tubig na nabibili sa San Juan kaysa dun sa ibang panig ng Metro Manila ng time ngayon. So, andito po tayo sa Mga idol, San bali, Carlos. puntahan natin yung mga sementeryo dito sa loob ng Aquinas School. Pasukin natin sa loob. Hi, vlog. Welcome to my vlog. Hi, vlog. Welcome to my live. Shut down. Ting ning. Sumama ng buso-buso doon. Ito pala yung simbahan. Ayan. Sinasabing sa liginang ito, nakadada ang mga labi ng mag-asawang Felipe Agoncillo, unang Pilipinong embahador, at si Marcela Marinho Agoncillo, ang tumanghi ng unang bandila ng Pilipinas. Yeah. So she died in 1946 and her husband died in 1941. Tama. Yeah. So andito rin po yung kanilang mga anak na kaalaga. Opo. Mga mayayaman po talaga ng San Juan, Manila, Pala sila, ano? kalapit na syudad ang nakalaga po dito. Felipe. Meron pa po actually yung doon. Si 870, 71, 1860. May ilang bakan. Meron pa rin ako yung 870, 71, 72. Yung iba po mga ano na lang, mga bulto. Hindi, nilipat na lang dito. Yung iba. Pero nung panahon, wala pa namang cremation. Yung simbahan po natin ay 18. Dito pala nakalagak yung ano. So, Nilibingan nila Agoncillo, yung gumawa ng flag ng Pilipinas. Mga idol. Diliman, diba? Nasa mataas silang lugar. Saka yung mga Agoncillo. So, dito yung mga rest house ng mga mayayaman. Pati na rin yung mga rest house at mga retreat house ng mga religious. So, dito nagtayo yung Dominican, ng parang maliit na chapel, kubo-kubo lang, na naging bato, lumaki ng lumaki. Itong San Juan at yung kalapit nating New Manila, kung nanonotice niyo po, nandun yung mga karamihan ng mga bahay ng mga madre at pare. Dahil ito po yung mga location nga ng retreat house dati. Tapos yung mga mayayaman naman para mapalapit sila sa Diyos, nagdo-donate sila ng mga lupain din sa mga religious katabi ng kanilang mga properties. Kaya itong San Juan at New Manila at yung Iglesia ni Cristo na first major church nila ay naandun. So, gawa nila siya Artist Wanakil. Ang problema namin ay na wawala yung kopya nila ng blueprint ng mansion at ng simbahan.
Historican. Yun, okay na mga idol. Lipat naman tayo sa susunod na place natin na historical. Dito sa San Juan. Let's go! Yun, ride out ulit! Doon, lipat naman tayo sa next destination natin sa St. John. Let's go! Ang hospital. Next destination, St. John. Woo! St. John. Ayan mga idol, dito tayo ngayon sa St. John. This is a church. Ito yung next destination natin. Hi Pete! Hindi ka pasig din dyan eh, yung tropa kong nagbabike. Ah, yung pala eh. Yung dati player ng ng UST. Ah, Pero since 9 o'clock pa dadating yung I will just try to read what is on the video. Okay. Tayo ay magbalik tanaw sa kung paano nagsimula ang dambanan ito dito sa pinaglabanan sa makasaysayang bayan ng San Juan. 300 taon bago
bago itayo ang Dambana ni San Juan, ang mga parokyano ay dumadayo lamang sa kanilang pagsisimba at nagpalipat-lipat sa 3 simbahan. Ito ay nagsimula sa parokya ng Santa Ana, yung Lady of the Abandoned Parish, kung alam nyo, San Felipe Neri sa Mandaluyong, na parehong nasa pangangalaga ng Franciscan missionaries, at ang ikatlo ay sa Santuario de Santo Cristo sa San Juan. Napuntahan na nyo o pupunta na lang? Okay. Na pinamumunuan ng mga paring Dominikano. Sa paglaki ng bilang ng mananampalataya at paghahangad na magkaroon ng sariling parokya, tulong-tulong na nanawagan ang mga Franciscans, Dominican Fathers, at ang mga parokyano ng San Juan na italaga bilang parokya ang santuario. Sa parish namin before, siya yung nasa itaas ng altar before. Siya talaga yung original church. Nasa taas. Anyway, so si San Juan Bautista, alam natin, ang mga magulang niya ay mga matatanda. In fact, si Zacarias at si Elizabeth. Last month natin, 4 days natin ko na. Okay na mga idol. Bali po na tayo sa last destination natin sa El Deposito. Ito yan sa may Bacolod City. Let's go. Hi! Break up sila. Quick! Oh, ba't sinakay na yung bike? So po yun, huwag ka natin matagalin for ride. So welcome to San Juan City Hall. Ito po yung nasa pinaglabanan Shrine Complex po tayo. Ito po ay 5 hectares. Laki. Ito ang lugar kung saan naganap ang dato ng pinaglabanan. So itong City Hall po namin ay medyo pago-pago. 2014 na naitayo at nag-move in yung mga, so mga 2012 siya tinayo, 2014 na nag-move in yung mga iktiyado mula doon sa luma namin City Hall kung saan nakatayo ngayon at San Juan Medical Center. So dito sa City Hall, meron kaming libreng gamot sa maintenance. So kung ikaw ay residente, may maintenance ka, punta ka lang dito sa City Hall, meron kaming dispensary, hindi namin pwedeng tawagin pharmacy kasi pag pharmacy kailangan ng lisensya sa FDA. So we call it the dispensary where we dispense medicine for free to the residents of San Juan. And then nandito rin po sa City Hall yung first ever reverse vending machine sa Philippines.
Picture tayo. Let's go! Galaw-galaw! Bakit stroke? Galaw-galaw! First ever high-rise public housing in the Philippines. Ako, dyan po natin mapupuntahan yung sa ano. Yes po, iiwan lang po ang inyong mga bisikleta dyan. Babantayan naman po ng mga tao natin para hindi po manakaw mga bisikleta ninyo. Para lahat po tayo ay makakapasok sa El Deposito Museum at sa Katipunan Museum at syempre sa... Guys, Pas tayo sa El Deposito. library. Sige po. Marian, pakikuha niyo ba ng headphone? Ito ay sila na. Wait muna tayo dito. Hello po. Good morning. Sa'yo po ng El Deposito. So, ang El Deposito po ay isang tinggalan ng tubig ng panahon ng Kastila. Kung saan dito po nakalaga o nakalagay yung tubig na ginagamit po ng mga residente ng Manila during the Spanish period. Makikita niyo po yung mamaya at bababa po tayo sa underground. Ngayon po, manonood tayo ng video. Para makita po natin yung mga objects na may kaugnayan po sa El Deposito. ng Pilipinas, kalapit ang mga anyong tubig tulad ng ilog, batis, lawa, at dagat. Nakatulong ito sa pagbuo ng kabihasnan sa kapuluan at sa pag-uugnay ng mga pamayanan sa pamamagitan ng paglalayag. Nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, sa pilitang pinagsama ang mga pamayanan sa mga pueblo. Dahil dito, kinailangan ng iba't ibang makabagong paraan ng pagkuha at pamamahagi ng malinis na tubig upang punan ang pangangailangan ng mga tao. Umasa ang mga tao sa mga akwador na binayaran upang maghatid ng tubig mula sa mga malilinis na batis. Nag-ipon din ang ilang mga kabahayan ng tubig ulan at ang ilan naman ay may kanya-kanyang balon. Upang linisin ang naipong tubig, ito ay pinakuluan at sinaga. Sa Maynila, kabisera ng pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas, ang naging pangunahing pinagkunan ng tubig ay ang Ilog Pasig. Sa pagdami ng mga tao sa lungsod, tumaas ang pangangailangan ng malinis na tubig. Pinalugha pa ang suliraning ito ng polusyon sa ilog at ang paglaganap ng mga sakit tulad ng kolera. Masyadong mahal ang presyo ng tubig para sa mga mahihirap. Kadalasan, napipilitan silang gumamit ng anuman ang mayroon. Nagdulot ito ng higit pang problema sa kalaunan. Ito ang suliraning hinangad na lutasin ng pamahalaang kolonyal ng Espanya.
Matapos ang ilang mga pag-aaral, sinimulang itayo ang isang malawakang sistema ng patubigan noong 1878. Dinisenyo ito ni Genaro Palacios na kilala rin sa pagdidisenyo ng simbahan ng San Sebastian sa Quiapo, Maynila, ang katangi-tanging bakal na simbahan sa Asia. Si Palacios mismo ang pumili ng buo kung saan itinayo ang El Deposito. Pinili ang San Juan dahil sa akma nitong layo mula sa Santolan at Maynila. Kinailangan ding sapat ang taas ng lugar upang mapadaloy ang tubig sa iba't ibang lugar sa Maynila. Tumagal ang konstruksyon hanggang 1882 kung kailan binuksan ang mga unang fountain. Kabilang rito ang espesyal na Carriedo Fountain na ipinangalan bilang parangal kay Francisco Carriedo y Peredo na naglaan ng pondo noong Nobyembre 1733 upang maitayo ang patubigan. Bilang sistemang patubigan ng Maynila noon, mahalaga ang papel na ginampanan ng patubigang Carriedo at El Deposito sa kasaysayan ng bansa. Sa panahon ng himagsikan, sinikap ng mga revolusyonaryo na makontrol ito na kanilang naisakatuparan noong 1898. Sa kalaunan ay ginamit ang El Deposito ng mga Amerikano, Hapon at Pilipino mismo bilang kampong militar, ospital para sa mga may tuberculosis at imbakan ng armas. Ngayon, ang pook ng El Deposito ay isang dambanang pang-alaala sa mga Pilipinong nabuwis ng buhay upang makamit ang kalayaan noong himagsikan ng 1896. Ang imbakan naman sa ilalim ng lupa ay nilinis ng Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas at binuksan sa publiko upang ipaalala ang halaga ng tubig at ang mahalaga nitong papel sa kasaysayan ng ating bansa. Gallery 1. Before the waterworks in Manila. So ito po, nagsimula po siya sa donation ni Carriedo. Si Carriedo po ay isang shipment supervisor ng Galleon Sacra Familia. Dumating po siya sa Manila noong 1722 and then nag-serve din po siya sa government as a councilor and local magistrate. So in 1733 naman po, nag-donate siya ng 10,000 pesos sa city government, which is yung Ayuntamiento de Manila, para po magpatayo ng patubigan sa Manila. And then, nag-rate sa Rotonda de San Carlos. But sinimulan po yung construction ng 1880 and then nalipat po siya 3 beses or 4 beses. Simula po from Rotonda de San Carlos sa Balara, Quezon City. And then ngayon po, yung original piece niya nasa Santa Cruz, Manila. So, meron rin pong replica version nito sa Balara, Quezon City in front of the FWS. So, ito po yung itsura niya. So, yung centerpiece po ay galing, ay bring from England. Ito po ay isang cast iron. Original po na. Hi, Doc.
Magkano po siya? Yung water source po or yung tubig ay magagaling po sa Marikina. Then dadali po yung tubig ko ng Santolan. Tubig, pipes, or tubo. And sa may Santolan po, meron po siyang pump. So yung tubig po ng Santolan, mapapump up ang LM Posito po ay water reservoir or imbakan. Kapag ang tubig po ay nasa LM Posito, katulad ng itong kadaloy pababa sa Kamilaan or sa iba't ibang equivalent to 15 million gallons of water. And kung tatanungin niyo po kung nasaan po tayo, nandito po tayo sa Museo El Deposito. So currently po, 1/4 lang po yung open sa public and meron po siyang 25 sites yung El Deposito. So dito naman po. Ito naman po yung dalawang parts ng El Deposito. The Casa de Servicios sa El Deposito and the underground. Meron po itong meron din po itong 50,000 metro quadrado. Then yung water po nilaan po sa El Deposito ay 110,000 pesos. Yung underground reservoir po, hindi naman po mag-supply. Or sa niya, yung kamay nilaan po for around 300,000. Dahil po ang sa battle of Sistema, yung battle of Sistema, so yung mga question po, is ito po nakakasino, at yung mga example na ang El Deposito lang po sa mga Pilipineros. And site A, Filipinos that was led by Colonel Antonio Montenegro, nakuha po nila ang El Deposito. Then from 1899, the first Nebraska groups nag-build po sila ng trenches against the small Philippine Revolutionary. February 4, the Philippine-American War begins. Then on February 5, nakuha po ng mga Amerikano at Philippine ang El Deposito. Then bakit din po nila po as a backup system. 1911 and 1916. 1911 po is the start po maging hospital ng El Deposito sa mga tuberculosis patients. Then 1961 po nag-ito ang operation nila. In 1935, ginawa po El Deposito as temporary headquarters ng mga Philippine Army Airborne kasi yung subjective po sa conservation ginagawa. Then ginawa rin po armory ng mga Bisaya ang El Deposito. Then 1942 to 1945, simula po ang Second World War. Dito po sa gilid niyo po, makikita niyo po yung objects na gitna po ulit ng mga Amerikano, El Deposito, pero yung Casa de Servicios po at saka yung mga air ventilation po is nasira po during the process. Then 1955, yung monument naman po yun is pinangalanan pong Spirit of Pinaglabanan and ang sculptor po nun is si Eduardo Castillo. Then 2000 naman po, nilinis po ng local government ang Sabiang Tunnel. Yan, sinara din po ito since yung tubig po is tumataas during the rainy season. Then, ang 2016, the Euclid Archaeological Studies Program is nag-conduct po sila ng archaeological investigation and assessment dito sa El Deposito. Then, in 2018, inopen po ulit na NHTP ang tunnel para po makabisita na po ulit ng mga tao. Then, ito po museum was established on 2018. Then, dito po makikita niyo po sa gilid din yung mga objects na excavate po sa El Deposito. Yung mga gamit na po ito was dated back from 1950s to 70s. Then, ang pinakamatanda pong object is ito pong blue and white ceramic. Sa si vlogger natin. Vlogger, pa-picture ka rin. Yun, yung antik na Pa-picture ka rin. yung Pepsi, no? Antik na antik yan, no? Sa Vietnam, Pa-picture ka sa tatlong ito yung mga buto ng... Dito na po tayo. Thank you po. Museo. Thank you po. Mga idol, bababa tayo sa tunnel. Let's go.
tayo sa El Deposito, mga idol. Ayun. Isa may ano. Medyo maingay at medyo may amoy lang. Madilim na. Madilim. Hanggang sa dulo pa yun. Medyo may amoy lang mga idol, pero mabay maganda. Ito yung El Deposito, kung ano. Punta naman tayo ng Museo ng Katipunan. Punero. Oh, diba? Katay Pass. Museo ng Katipunan. Tulak. Yeah. Lamig. Yun yun. Yung logo ng gunpowder din.
Thank you po. Thank you po. Salamat po sa pagbisita. Tama na. Tapos ito wala na. Saan tayo? Pwede ba yun? Diorama Exhibit. Exhibit. Saan ba tayo? Dito na. Ay, walang back to na. Okay na, mga idol. Dito tayo sa ano. San Juan, tapos na tayo dito sa ano. Basta tayo. Outro na tayo mga idol. Outro na tayo. Sa ano natin, sa San Juan City Tourism Circuit. Tama ang Pasig. Okay na mga idol. Uwi na. Uwi na tayo mga idol. Time check natin. 10:07 na. Sobrang init. Pabakbak pa tayo hanggang bahay. Kaya maraming salamat mga idol. Salamat sa panonood. Salamat din sa kanila. Ayan. See you the next one, baby. I love it. Bye.